What's up mga boys? It's me your boy Chiboy. And for today's video, susubukan natin tong Kawasaki C650RS sa traffic within Metro Manila. Kaya ba niyang mag-lane filtering, sumingit-singit sa mga traffic, hindi ba siya ganun kabigat? Tara, samahan niyo ako. Ang motor pala na to may bigat to na 187 kilos. Kaya ba natin siyang i-filter sa mga traffic? Kaya bang isingit-singit? Hindi ba ganun kabigat lalo na pag matraffic? Kaya ba siyang gamitin pang daily use sa traffic sa Metro Manila? Sasagutin natin lahat yan based dito sa video na to. Malalaman natin kung yes or no ang sagot. Well, based on my experience riding this motorcycle, kaya naman. Kaya ko siyang i-filter sa traffic, sa mga singit. Kaya ko siyang isingit ng isingit. Your own risk pa rin yung kumbaga. Kailangan mo ring tansyahin o sipatin kung makakalusot ka ba o hindi. Ang iwasan lang natin is yung mga malalaking sasakyan kagaya ng mga truck. Pero kung mga SUV lang kagaya niyan, SUV, kotse, van, okay lang yan. Sumingit tayo dahil nakikita nila tayo. Pero pag once yung mga truck kagaya niyan, nako, iwasan natin yan sa kapwa ko mga riders. Iwasan natin sumingit sa mga ganyan dahil blind spot, hindi tayo nakikita dyan. Delikado pag gumalaw yan sila, wala sila nakikita sa bandang likuran nila, bandang gilid na likuran. Maiipit tayo dyan. So, advice ko lang sa mga riders, kapwa ko riders, please lang, huwag tayo sumingit sa mga malalaking truck. Humanap tayo ng tiyempo na safe na, doon tayo gumalaw, doon tayo sumingit. Yun. Yung mga may mga chances din na halimbawa na napapagod na akong sumingit na sumingit. Ang ginagawa ko is nag-stay na lang ako sa likod ng sasakyan. Kasi hindi biro talaga yung mag-filter sa traffic. Nakakapagod. Sa totoo lang, nakakapagod. Lalo na yung dala nating motor ay may kabigatan. Pero kung mga scooter, mga lower cc, mga smaller displacement motorcycle, kayang-kaya nating isingit yan, hindi tayo napapagod. Pero ito nakakapagod talaga siya. Hindi siya advisable na isingit ng hanggat gusto mo dahil nakakapagod. Pero depende na rin 'yun sa mga riders. Bawat isa naman sa atin may kanya-kanyang skills sa pagdadrive, pagmumotor kung paano. 'Di ba? Pero ang iniiwasan ko lang sa traffic talaga is yung mga malalaking sasakyan. Natatakot akong sumingit dyan dahil lalo na blind spot, hindi tayo nakikita nila. Pero yung mga kagaya yan, sumisingit na ako dyan kasi yung mga maliliit na yan, kitang-kita na tayo sa salamin niya, pati sa gilid kita na tayo dyan. Tsaka maluwag. Huwag tayong sisingit pag masikip. Huwag nating ipilit pag masikip dahil masasaktan lang tayo. Masakit yun. Pero itong maluwag, okay lang. Sige, isaksak mo. Isalaksak mo ng gusto. Ayan dyan, hindi na nga ako sumingit dahil medyo masikip eh. Tapos, may mga sasakyan talaga na makakasabay tayo sa daan na hindi tayo pagbibigyan. Kagaya yan, hindi tayo pagbibigyan. Huwag tayong mainis, huwag tayong magalit. Keep your cool lang. Maging mahinahon lang tayo sa daan. Hintayin natin yung flow, saka tayo mag-proceed. Huwag tayong basta-basta magagalit. Yan. Pag nakakita ka ng butas, tiyempo, ipasok mo. Basta safe. Huwag yung hindi safe. Yun lang ma-advise ko dyan.
So, sa tanong na kaya bang ipang daily yung C650 sa traffic in Metro Manila, ang sagot ko doon is yes. Kayang ipang daily. Kung wala ka talagang ibang choice, kayang ipang daily tong motor na to. Pero kung mayroon ka na bang ibang options, I suggest na kung ano yung magaan na option para sa yun lang ang gamit, yun na lang ang sundin mo. Kasi kaya siyang ipang daily pero may kabigatan. Yun lang ang point ko doon. Hindi ko sinasabing hindi kayang ipang daily, kaya siyang ipang daily, kaso nga lang may kabigatan, magastos sa gas, at marami pang factors na kailangang isalang-alang. Pero kung wala ka talagang choice, ito lang ang motor mo, sige, go. Ipang daily mo, kayang-kaya. Ako na mismo nagsasabi, kayang ipang daily. Pero pag once na napagod ka sa mga filter mo, singit-singit sa traffic, ang may advice ko lang, minto ka sa likod, magpahinga ka. Lalo na pag traffic, nakahinto yung mga sasakyan, pahinga ka sa likod ng sasakyan. Neutral mo, i-stretch mo yung mga kamay, nakakapagod sa kamay. Nasubukan ko, nakakapagod sa kamay. Napakahirap. Mahirap pala. Hindi basta-basta yung kinakaharap na mga kapwa ko riders. Yung everyday na nasa daan, yung mga habal motorcycle sa Metro Manila, hindi basta-basta. Traffic. Mas okay talaga yung gamit nila, yung automatic. Yun. Kaysa ganito di-clutch. Ako, sasakit ang kamay mo pag di-clutch. Napakahirap. Ayan guys, sa ngayon nandito tayo sa Magallanes to, ilalim. Papunta tayo ng Pasay. Yan, yung area na yan, matraffic talaga dyan, napaka-traffic. So, hihintay lang tayo ng malulusutan dyan kasi kahit saan tayo pumesto, traffic eh. Kaliwat kanan, traffic din eh. Hindi obra. So, hintay lang tayo ng malulusutan natin at magpuproceed na tayo. Minsan nga nagugulat ako pag yung mga kapwa ko rider, nagugulat ako, bigla na lang sumusulpot sa likod ko yung mga motor. Hindi pa talaga ako sanay sa mga ganyang filter traffic, lalo na malaki yung dala natin. Pero slowly, little by little, sabi nga nila, matututo rin tayo dyan sa filtering. Hindi basta-basta, ito lang sabihin ko, hindi basta-basta mag-ride ng motorcycle sa traffic in Metro Manila. Napakahirap, lalo na kung ikaw ay naka big bike. Yun, paulit-ulit kong papaalalahanin sa mga kapwa ko rider, huwag tayong didikit sa mga malalaking truck. Blind spot tayo dyan, hindi nila tayo makikita. Delikado. At saka yung may mga kasabay tayo na hindi talaga tayo bibigyan, huwag tayong magalit sa kanila. Let it go lang, kumbaga sabi nga nila sa let it go. Diretso lang tayo kung saan tayo pupunta. Ayan guys, medyo lumuluwag na yan kasi itong kabila paakyat na yan. Papunta na ng EDSA, Pacubao. Itong sa ilalim na to papunta ng Pasay, padiretso ng Osmeña Highway, papunta ng Don Bosco, yung diretso na yan papunta ng Manila. Pero tayo, ang way natin is pupunta tayo ng Pasay, so kakaliwa tayo dyan, kaliwa tayo. Ito tingnan mo, maluwag naman sa kanan, pero nag-aalangan ako kasi may padiretso dyan eh, padiretso kasi dyan eh. Pero pwede tayo dyan, sumingit na lang ako dyan, tapos bigla akong pumunta dito sa kaliwa. Tingnan nyo, ayan, padiretso kasi yun eh, sa kanan eh.
Yun yung papunta ng Manila, Quirino. Pero dito yan, Papasay yan. Yan, pinasukan natin. Papunta ng Baclaran. Yan ang way natin. So, to summarize it all, kaya bang ipang daily? Kayang-kaya. Depende na lang sa'yo kung kakayanin mo ang traffic sa Metro Manila. Pero sa motor, kaya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit, kayang isingit. Hindi ka mahihirapan. Nakalusot din! Yun lang guys. Huwag nyo kalimutan sana guys, pag napapanood nyo to, please hit like and subscribe sa channel na to. Baguhan pa lang tayo. Kung sino man yung mga nakapanood na baguhan pa, let's grow together. Sabay tayong umangat. Kumbaga, binoise over ko na lang to kasi nahirapan talaga ako sa traffic magsasalita. Mahirap kasi nakakonsentrate ako doon sa traffic eh. Hindi ako makapagsalita. So, kaya ito ginawa ko, binoise over ko na lang siya. Ayun guys, it's me, your boy Chiboy. At I hope nasagot ko yung mga tanong natin na kaya bang ipang daily sa traffic yung C650. Hanggang dito na lang. God bless and please subscribe. Ciao. Thank you.